Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes, November 25, 2025. At kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po sa NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, your Miss Universe Philippines Lukban 2024, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naaresto ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng Nueva Ecija PNP. Nasamsam sa operasyon ng mahigit 300,000 halaga ng shabu. Yan ang balita ang tinutukan ni Patrolwoman Jilly Peña. Isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP sa isang matagumpay na anti-illegal drugs operation sa San Jose City, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Heril Dagit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang suspect na si alias Along, 43 anyos, binata, barker at residente ng Maria Felix Edang Street, Pasay City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 57.66 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 392,088 pesos. Dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa San Jose City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang pulisya sa mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Matagumpay na naisagawa ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang first Pangasinan Police Provincial Office Practical Defense Shooters Club Invitational Shoot Fest 2025. Ibabalita yan ni Police Corporal Rafi S. Peloria. Tagumpay na naisagawa ng Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Arbel C. Merculio, Officer in Charge, ang kauna-unahang Pangasinan PPO Practical Defense Shooters Club Invitational Shoot Fest 2025 noong November 21 to 22 sa Pangasinan PPO Firing Range, Camp Governor Antonio Sison, Lingayen, Pangasinan. Dinaluhan ng mga pulis, civilian shooters at mga tagahanga ng shooting sports ang aktibidad. Layunin ng 2 araw na aktibidad ang pagtangkilik sa responsableng pagmamay-ari ng baril, pagpapalaganap ng ligtas na shooting practices at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Tampok sa kompetisyon ang mataas na antas ng mga shooting stage at mahigpit na pagpapatupad ng safety standards na nagpakita ng disiplina, kahusayan at sportsmanship ng lahat ng kalahok. Binigyang diin ni Police Colonel Merculio na ang tagumpay ng First PPDSC Invitational Shoot Fest ay nagsisilbing panimula ng mas pinatibay na kooperasyon at patuloy na pagsusulong ng ligtas at responsableng shooting sports sa Pangasinan.
Aniya, ang kaganapang ito ay sumasalamin sa sama-samang hangarin para sa disiplina, kaligtasan at kahusayan at inaasahang mas marami pang aktibidad na magbubuklod sa komunidad sa diwa ng kaligtasan, kasanayan at paglilingkod. Ang matagumpay na pagdaraos ng aktibidad na ito ay patunay ng lumalakas na suporta para sa shooting sports sa lalawigan at ng patuloy na pagtutulungan para sa kaligtasan at pagkakaisa ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Viloria. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bus operations sa Iloilo City. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Arestado ang isang lalaki sa ikinasang buy-bus operation ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa Ledesma Street, Barangay Kahirupan, Iloilo City proper, nito lamang 21 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit, kinilala ang suspect na si alias Tutor, 22 taong gulang, isang e-bike driver, walang asawa at residente ng nasabing syudad. Na-recover sa operasyon ng 4 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang may standard drug price na nagkakahalaga ng 208,000 pesos. Kasalukuyang nasa kusudian na ng pulisya ang arestado at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa rehiyon. Dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Naglunsad ang Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated ng Oplan Tabang para sa mga nasalanta ng bagyo sa Liloan, Cebu. Patrolwoman Grace Coligado, magbabalita. Ang Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated ng Oplan Tabang para sa pamamahagi ng relief goods sa 170 pamilyang biktima ng pagbaha na dulot ng Bagyong Tino sa sitio San Roque, Barangay Hubay, Liloan, Cebu, nitong Lunes, November 24, 2025. Bilang isang PNP-accredited NGO, muling ipinamalas ng SMPII ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawaing pang-komunidad at pang-emergency. Katuwang nila sa nasabing relief operation ang Liloan Municipal Police Station na nagbigay ng seguridad at suporta upang maging maayos at organisado ang aktibidad. Bago ang aktibidad, namahagi ang SMPII ng 170 claim stubs bilang bahagi ng kanilang control measures upang matiyak ang maayos na daloy ng pila at patas na distribusyon ng tulong. Pinahunahan ang relief operation ni Agent Officer 1 Angelo F. Paghuy, OIC ng SMPII Lapu-Lapu Chapter, sa gabay ni Chief Agent Officer 1 Ibrahim Rubel R. Beltran, Chairman ng SMPII National and International. Ang mga grocery packs ay donasyon mula sa mga OFW members ng SMPII abroad at mga member nito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling ipinakita ng SMPII at mga kapulisan ang kailang malasakit at pabubuklod para sa mga pamilyang nasalanta ng kalamidad. Tinitiyak din ng organisasyon na patuloy silang makikipagtulungan sa mga otoridad at lokal na opisyal upang maihatid ang kinakailangang suporta sa mga komunidad na apektado ng sakuna. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Grace Coligado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Coligado. Isang malaking tagumpay ang naitala ng mga otoridad sa Leyte matapos maaresto ang top 1 provincial most wanted person na may kasong murder. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 1 provincial most wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa poblasyon Zone 1, Mayorga, Leyte. Naresto ang akusado bandang alas 10:40 ng tanghali ng mga tauhan ng Mayorga Municipal Police Station kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit at Provincial Investigation and Detective Management Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Mayorga
MPS para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Isang lalaki at isang minor de edad ang naaresto sa isang drug buy-bust operation sa Impasuong, Bukidnon. At agad namang dinala sa police station ang mga suspect para sa kaukulang investigasyon. Ang buong detalye ibabalita ni Patrolwoman Riza Sahonia. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ang dalawang individual sa ikinasang operasyon ng Impasugong Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit sa Barangay Kisumbing, Impasugong, Bukidnon. Kinilala ni Police Major Dominador Orate Jr., officer in charge ng Impasugong Municipal Police Station ang suspect na si Alice Beth. Lalaki, 33 taong gulang at isang minor de edad na isang ALS student. Sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Impasugong Municipal Police Station, ay nakumpiska ang 11 pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, isang cellphone, at iba pang mga non-drug items. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Isang suspect na kabilang sa regional target list ang naaresto sa buy-bust operation sa Lanao del Sur, kung saan nasamsam ang mahigit 102,000 halaga ng shabu. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Veronica Lagi. Nasapat ang 102,000 pesos halaga ng shabu mula sa naarestong individual na kabilang sa regional target list sa isinagawang joint buy-bust operation sa Purok 2, Barangay Kilikili, East Wao, Lanao del Sur noong ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni PIDEA BARM Regional Director Benjamin Siricites III ang suspect na si alias Alan, 41 anyos. Naaresto ang suspect sa pinagsanib versa ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency BARM, Lanao del Sur Provincial Office, katuwang ang Wao Municipal Police Station at First Police Mobile Force Company, Lanao del Sur Police Provincial Office. Nasamsam sa operasyon ang 3 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 15 gramo at nagkakahalagang 102,000 pesos at buy-bust money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng PIDEA BARM Jail Facility ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyon ay bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng PNP at PIDEA BARM laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Veronica Lagi, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga ka-PNN, 30 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, your Miss Universe Philippines Lukban 2024, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.